Hindi magandang ipaglaban yung tama sa maling paraan kasi napapawalang saysay yung pinaglalaban nyo. I can personally guarantee na maayos lahat to si Boss Toyo. Mabuting tao yan. Promise, mahina lang sa mga paggawa ng mga public statement. Ay, mali! Umukol sa pato na walang kasalanan. Sorry, tao lang. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman another episode another episode sa akin channel mga stories. Ako pala si Martin, no? At diretso ngayon, no? Wala tayong paligo-ligo eh. Pag-uusapan natin itong dalawang magkasunod na pasabog, no? At ni Sian Gasa. Tungkol ito sa Stefano issue at kumukopya na sa kanya ng isang child blogger na binabash ng malala ng mga fans, no? At may bonus ta. May prangka komento ko kay Boomer Mindset daw ni Boss Toyo. Kaya kung handa na kayo, no? Let's go! Let's get into it. Babasahin ko itong buo ng mga posts. Okay? So, ngayon mga stories, ito yung niya, no? Ako din yun, sinerch ko yung mga, nagpunta ako sa kanyang mismong profile niya. Ito yung sabi. So, ito yung sinabi niya sa isang post. Sabi niya, si Stefano ay isang respetadong influencer with good set of values at role model para sa mga kabataan. Idol yan, nagpapasaya na walang inaapakan tao. Kabaligtaran ko, galit yung punto niya. Sobrang nakakabwisit na makita na paulit-ulit ginagaya ng mga content creators yung original mong nilikha. Nag-google ka na ng maraming oras para mabuo yung magandang konsepto. Tapos gagayahin lang. Very wrong. Nakakainis talaga is more on emotional aspect, not rational. Kasi wala naman nawala sa yung ginaya kanila. Hindi naman nila nire-upload yung video mo. Ginaya lang nila. Masakit lang talaga kasi pinagkakakitaan nila yung creative talent mo without any royalties at all. Namin naman. So, tama lang talaga i-call out niya yung mga copycat na to. But it doesn't give you the right na i-bash nyo sila. I understand na sinusuportahan nyo si idol nyo. Naunawanan ko. Pero hindi nyo kailangan banatan yung mga taong kino-call out niya. Hindi magandang ipaglaban yung tama sa maling paraan kasi napapawalang saysay yung pinaglalaban nyo. Biniword nyo ng biniword yung bata. Binasa niya ng binasa lahat ng mga sinasabi nyo sa kanya. Depressed ngayon pati yung mga magulang. Kaya minor de edad yun eh. Batang paslit. Corrupt na politiko ba siya o wanted na kriminal? Hindi naman eh. Wala na talaga kayong pinipili. Ulitin ko, bata lang yon. Hindi niya deserve lahat ng pambabas niyo. Oo. At doon naman sa lahat ng magulang ng mga bata content creators, ginawa yung source of income yung bata. Ginawa niyong negosyo ang sarili niyong anak. Nakakaya kayo, hindi porket magulang nila kayo, may karapatan na kayong exploit sila. Imbes na enjoy nila yung kanilang childhood years, pinagtrabaho nyo at pinagkikitaan. Ang matinding ba dyan, ginawa nyo ng money-making machine yung bata tapos nagagaya pa kayo ng content.
So, anong parang contribution nyo ngayon? Taga-video, taga-upload, how dare you? Nakakatiri kayo. Ay posting to call the attention of DSWD na iban lahat ng batang content creators in there were below 13 years old. Huwag nating hayaan na exploit sila sa sarili nilang magulang. This is the modern version of child labor and I believe the government should take action. Yan yung kanyang statement yung sa isang post. Ito naman yung sa pangalawang post naman. Sabi niya dito, si Boss to, pinaka-boomer talaga ng hype na yan. Buwisit ako dyan. Madalas kasi yung mindset na mentality niya parang 65 years old, hindi mo rin masisisi kasi lumaki siya ng isang environment ng mas older generation sa kanya. So, hindi niya tulad alam kung paano i-communicate yung tama ng mga gusto niyang sabihin sa younger generation. 76% pa naman ng social media users ay 15 to 34 years old. Maganda sana yung mensahe na niyang iparating pero palaging sablay yung pagbuo ng statement. Parang lola't lola mo lang Pagpasansyahan nyo na, matanda na, what do you expect? Pero mababait yan yung mga hype na yan, yung mga mabuting puso. Marami rin natutulungan. Sokmet branding lang niya yung angas-angasa. Pero, very humble yan si Rinlat at maayos kausap. Goods na goods yan. Fokusan niyo na lang siguro yung siyang na magandang bagay kaysa doon sa isang kasyungatan. Wala naman taong perpekto. Sabi ka sa bagong tipan, bumukol ng walang bukol. Wika ni Jesus, diba? Okay, so ito naman yung dito, yung mga yung sub-comments niya. Tingnan natin. Sabi nga sa typo, sorry taula, okay? Understandable? Sabi niya, ay mali! Umukol sa pato na walang kasalanan. Sorry, tao lang. Hindi perfecto. Pukusan niya lang yung mga siyam na magandang bagay. Ang sabi niya dito, I can personally guarantee na maayos lang to si Boss Toyo. Mabuting tao yan. Promise, mahina lang sa mga paggawa ng mga public statement. Ang dapat dyan sa kanya ay hire akong publicist. Charis. Pembeng ko. Yan yung mga sinabi niya, At, ayan yung sinabi niya sa statement niya, si Sian Gasa. Alright mga stories, let's dissect this, diretso tayo sa punto. Una, dun sa issue ni Stefano, yung batang copycat, I 100% agree ako kay Sian Gasa dito. Valid na malinis si Stefano. Ang hirap kaya mag-isip ng content. Magpupuyat ka, isip ka ng script, tapos may isang gagayo lang ng pagkakitaan pa. Plagiarism in content creation is toxic, di ba? Tama lang i-call out si Stefano dito. Pero here's my advice ako sa inyo. Mga fans dyan, tigilan nyo ang cyber B-word, cyber B-word, lalo na yung minor na pinag-uusapan. Hindi magiging tama ang pagbabash para lang i-defend yung idol nyo. Bata yan, okay? Bata yan. Hindi nyo alam ang damage na ginawa nyo sa mental health ang isang paslit. Okay? Kapag nag-call out ang idol nyo is for awareness. Yan ginagawa ko ngayon yan. Hindi parang gawing attacking dogs. Okay? At dito ang pinakasang-ayon ako kay Sian. Yung mga magulang, payong kaibigan sa mga magulang na ginagawang cash cow o ATM ng mga anak nila. Yan ang ayaw ko doon. Okay? Nakakaya kayo. Literal na child exploitation yan. Kung gusto niyo ng pera, kayo na mag-isip ng content. Kayo mag-vlog. Huwag kayong nakawan ang kabataan sa anak niyo para lang isa views and AdSense. Wag ako dyan sa hiling ng pumasok ng DSWD. Regular child vlogging. Dahil sa totoo lang, modern child labor na talaga to. Okay? Pangalawa, tungkol sa kay Boss Toyo, Sian hit the nail on the road. Totoo na may generation gap sa mga communication. Minsan, yung mga older influencers natin, sablay talaga mag-deliver ng thought. Okay, naintindihan ko yun. Na talagang sablay talaga yung mga ganyan.
tunog boomer tunog insensitive. Ang advice ko dito, kung influencer ka, adapt, di ba? Mag-aral kung paano mag-communicate ng Gen Z at millennials. Pero sa kabilang banda, advice rin sa ating mga netizens, no? Huwag tayo mabilis mag-cancel. Kung ang tao naman ay maraming napatunayang kabutihan, huwag natin ibaon dahil sa mga isang sablay na PR, na mga PR move o maling salita. Timbagin natin, okay? So, ang bottom line dito, mga stores, ang social media isang industriya, negosyo yan. Pero, hindi ibig sabihin na isasakripisyo natin ang mental health sa mga kabataan para lang sa views. Protektahan natin ang mga bata para sa mga fans, okay? So, para sa mga fans, matuto tayong lumugar, okay? At para sa mga influencers dyan, content is king, di ba? Pero ang tamang pag-uugali at communication, ang magpapatagal sa inyo ay industriya. Okay? Yun lang yan. Kaya mga stories, ano opinion sinabi ni Sian Gasa tungkol sa Stefano at sa mga child vloggers, no? At kay Boss Toyo. Let me know the comments below, no? At babasahin ko yan. Kung nagustuhan nyo, like and share. So, next tayo dito, no? Sa ating, next topic. Medyo matagal nga lang to kasi pinag-aaral ko pa yun eh. Okay, next tayo, no? Babasahin na naman to. Ito, galing ito naman kay Rosemary Dumaran. Okay? Kung napansin nyo, mayroon akong post doon sa YouTube community. May pinoward lang ako doon. At, ayun, ang dami nag-react doon. Okay? So, ang dami talaga nag-react. Wala naman nag-react. Wala. Pinost ko lang yan sa YouTube community ko. Okay. So far, wala pang nag-comment doon. Kung agree ba sila o what. Ngayon mga stars, no, ito pag-usapan natin itong viral po si Rosemary Dumaran. Nilabas yung resibo ni James Apante at ang mas malayang na issue sa likod ng panggagayang umano sa content ni Stefano at saka isang child vlogger page, no? At sasabihin ko agad na kung may dapat sisihin dito, hindi ang bata ang unang titignan, kundi yung mga adults sa pinamili niya. Okay? Paalala lang ulitin ko. Hindi ko tinitingnan yung bata nito. Tinitingnan ko yung mga adults, yung mga paligid sa kanya, especially yung mga magulang dito. Okay? So, yan yung ko dito simulat sa pulpa. Yun lang simulan na natin ang basahin natin itong mga post. Okay? Ito, galing ito kay Rosemary Dumaran. Sabi nga, si James Apante na mismo na naglabas ng resibo ng halata naman talagang pinagkikitaan ng magulang ng bata. Porket walang alam, bata at may potensyal. Nakakaawa ang bata kasi sumusunod lang naman sa dikta sa kanya. Aware ba magulang nito ng daming PDF sa social media? 'Di ba? Aware ng magulang na ng daming PDF sa social media? Magulang ka at dapat ikaw yung unang aware about this case and pinoprotektahan mo dapat anak mo. Ni-export ba naman ng social media at dahil may potensyal ang bata at kitang-kita na maingay ang style ng content ni Stefano, ayun, kinuha na ng whole idea and to get the same attention and fame. Ang bata, kinokontrol lang. Okay? Kinokontrol. At nung nagsalita si Stefano, ayun, binash yung bata at binash si Stefano. May mga taong kulang din sa reading comprehension. Ayun, naging masama pa nga ang original creator. My goodness. Both of them are just victim of the father's treating. Si Stefano, dahil maraming taong agad nag-dismiss sa concern niya tungkol sa originality and creative respect. Halatang ang daming mga copycats na i-romanticize Yan na pala ang bagong norm ngayon. Okay na manggaya pero kapag kayo ang ginaya, galit kayo. Galit na sariling multo. Kahit yung word na lang ng ethics iniisip natin. At yung mga bata dahil siya nilagay sa gitna ng controversy na hindi naman nila ginawa at malamang may hindi niya
di pa nga lubos na naintindihan anong purpose ang pinagagawa niya online. Minasyo pa ang bata at saka si Stefano. Read between the lines, people. Look at the patterns. Kung sino may mali at ang tanong ko lang, bakit may mga magulang na handang isugal ang kapakanan ng bata para sa views, engagement, sponsorships, at internet fame. Kasi in the end of the day, neither si Stefano nor the child created the situation. The parents did. Nag-viral lang ang content. Dumami lang ang followers and engagements. Nakalimutan nyo na agad if healthy ba yan para sa bata. Remember, ang kasikatan hindi yan nagtatagal. Social media is one of the most unforgiving places on the internet. Adults struggle yung criticism, yung iba nga nagpapaka-delete, di ba? Celebrity struggle with criticism and then get depressed. Even stressful content creators struggle with criticism and lost their spot. Paano pa kaya yung mga isang bata wala pang sapat na emotional maturity para maintindihan kung bakit may mga taong galit sa kanya kahit wala naman siyang ginawang masama? At child emotional well-being is not something that should be sacrificed for internet fame. Need pa ng guidance yung bata. I hope maintindihan nyo, and this is for all the parents to please protect your kids from the internet. Iba na ang internet in this generation. Kaya always be careful. Yan yung sinabi niya dito sa kanyang post dito sa Facebook. Ngayon, ito naman yung post ni James Apande sa Threads. Ngayon, pumunta lang niya ako mismo sa Threads niya. Ito yung sinabi niya. Let's not support child exploitation. In the first place, they should be protected and should not be exposed in social media. I don't know where came up into the mind of the parent to exploit and profit them their 6-year-old kid. This is just so sad. Ito kasama yung post nito, yung screenshot chat, no? Kung may nag-aalok kay James. Sabi niya sa text, no? Bossing, good PM, baka gusto mo magpa-promote kay itong batang vlogger na to. Asa sa akin kasi sila one bit super ang ganda engagement. Kasama pa yung date preview na sabing page na may halos 500,000 likes, no? Yan yung nakikita nyo. So, yun. Ngayon, narito mga ilan sa mga komento dito. Sabi niyo isa, no? If any parent who makes money of their kids is a shitty parent for me. Sabi niya isa, they made the apology post with the video and the video of the huge contrast sa post. Yung post nagsorry pero sa video pinaiyak yung bata at pinalabas para si Stefano yung masama. Mga depunggal na parents yan. Sabi niya dito, sa mga nakaka-work na mga influencer na may dole working child permit, yun yung WPC. Yung tatalakayin natin yan mamaya, okay? Ang kids nila, especially, it is includes sa monetization or brand or deal sponsorship videos, okay? At saka isa naman, cringe, tapos tingnan din natin yung kung content niya originality. May rate of C step lang naman call out. Okay. So, next naman tayo, ito, sabi niya, di talaga kaya in-expose yung anak ng content creation. At ako yung natatakot para sa safety nila pag wala ako. Sa mga TikTok posts pangalan yung anak ko, dinidelete ko na agad kapag hindi okay yung post. Grabe yung mga ganitong magulang. Ito sabi niya dito, di ko guess yung iba na nagtatanggol at na kinukumpara doon sa friend ni John at siya mismo. Nag-uusap silang dalawa ang nagpapaalam content when in first place na mag-ipapaalam yung parents ng bata kay Stefano. Nang gagawin naman itong daily vlogs nakatulad sa kanya, pati facial expression. Ito, galing ito naman kay Play, ito, galing kay Claire, no? Sabi niya, sana dinilit na lang yung account. Magtrabaho ng maayos yung tatay, agang inasa yung anak. Don't give me that nanger kasi yung bata. Shit. Okay? Anong kamangmuang yan and nag-condition siyang masaya eh. Sana
paglatuin na lang nila sa vlogs o wag na i-vlog at all. Hayaan yung maging mas malayo yung bata. Okay. At may kay at kay May, sabi niya, ang ginawa kasi yung tatay ng bata para lang niyang ginaya yung Avengers movie with the same plot, same script, pero scenario. Pero, yun. Okay yun. Tapos, ito galing kay Shane. Finally, may nagsabi din. Grabe yung mga guilt trip ng tatay na hindi na maawa sa anak niya. Nakakaawa yung bata. Mag-focus na sa part ng the video. Sasabihin natin hindi sadya pero ibang social media nakakatakot para sa bata. The way niya halatang gusto lang pagkikita Okay, mga stories mga stories ito malinaw itong take ko dito. Una, may punto si Stefano sa originality. Huwag na tayong magpanggap, okay? Magkaiba ang inspiration at pangungopya. Kapag kinukuha nyo yung style, format, atake, expressions, at buong energy sa content ng iba para sumabay sa ingay ng engagement, hindi na yan simple inspired, Template take na ang dating, katulad ng sinabi ko. At dito, maraming netizens ang sablay dito. Porket digital content, feeling nila libre na gayahin. Mali yun. Creative work is work dito. Time, effort, at branding ang puhunan dyan. Pangalawa, hindi ang bata yung kontrabita rito, ha? Let's make it clear, ha? Hindi bata ang kontrabida dito. Ito ang mahalagang punto dito. Kung ang batang 6 years old na nasa gitna ng issue, imposibleng siya ang mas naman yan. Hindi siya nag-strategy, hindi siya nag-iisip ng monetization, hindi siya nagplano ng virality. Kung ang galit kayo, ilugar nyo. Okay? Lugar nyo yun. At huwag nyong ibagsak lahat sa bata. Kapag adults ang gumawa ng problema, adults lang ang dapat managot doon. Pangatlo, kung totoo ang screenshot ng mga promo pitch na yan, lalo mukhang negosyo talaga ito. Base sa lumabas resibo ni si James Apante, may mensahe raw na nag-aalok ng promotion na binanggit ang engagement ng page. Ang dating niyan sa publiko malinaw. Diba? Hindi ito simpleng family bonding content, may business angle pa. Kung kapag may business angle ng isang minor de edad, mas mabigat ang responsibilidad ng magulang. Ligtas ba ang bata? Naiintindihan ba niya ang exposure? At higit sa lahat, sino bang kumikita dito? Paapat, di sa dapat yung depensa na ini-enjoy naman yung bata. Ito ang isa sa pinakamahinang depensa. Pwedeng masaya sa bata sa camera, pero pwedeng exploit siya at the same time, At ang bata hindi pa buong understanding in the long-term consequences ng internet exposure. Hindi niya alam yung digital footprint. Hindi niya alam yung online ridicule, di ba? Ridicule, okay? Panglima, ang pinakaayaw ko sa ganitong issue yung ginagamit ang bata bilang shield or pananggalang. Kapag nasisita ng adults, biglang itatago sa likod ng bata ang depensa. Biglang may crying video, di ba? Crying video, biglang emotional blackmail ang audience. Imbes na protektahan ang bata sa gulo, mas lalo pa siyang itinutulot sa gitna, di ba? Sa gitna para makakuha ng sympathy at makontrol ng narrative. Sobrang red flag yan para sa atin. Okay? Ang bottom line, mga sir, hindi lang bata ang problema. Ang problema ay mga adult decisions ng paligid niya. Respetuhin natin yung originality ng mga content creators tulad ni Stefano. Protektahan natin ang mga bata mula sa cyber B-word, at pagiging overexposed online. At para sa mga adults, sa magulang, managers, o kamag-anak, hindi lahat ng sumisikat ang dapat ipilit i-push. I-push lalo na kung minor ng involved. Kung mahal mo ang bata, unahin mo ang safety bago ang sponsorship. Unahin mo ang privacy bago ang profit. Unahin mo ang childhood bago ang cloud. Baka sabihin ng iba dito na
Baka sabihin dyan baka sa baka sa TV pwede ang bata. Sa Bulili, Once Upon a Time, mga teleserye dyan, commercials, di ba? Baka sa vlogging hindi. Unfair naman. Okay. So, good question. Okay. Ito yung sagot ko dyan. Hindi hindi unfair ito. Okay? Hindi kasi ang issue dito ay ng TV o vlog. Okay? Ang issue dito kasi protection ng bata. Kasi sa batas ng Pilipinas, ang mga batang 15 years old, okay lang, below 15 years old, ay hindi basta-basta pwedeng pagtrabahuin. Okay? Maliban sa very specific exceptions. Okay? At kapag papasok sila sa entertainment, commercials, TV, pelikula, o kahit anong internet media, kailangan ng DOLE working child permit. Meron ba kayo nun? Di ba? O wala. Baka na naman wala yan. Di ba? So, ibig sabihin, hindi special ang TV at hindi rin exempted ang vlogging. Pero pareho silang sakop ng batas dito. Okay. Ang tanong, dapat ay hindi? DB ba ito o vlog? No? Ang tanong dapat dyan, may permit ba? May kontrata ba? May limit ba ang working hours ba? Di ba? Napoprotektahan ba ang pag-aaral sa mga bata? Di ba? Safe ba ang environment? May adult supervision ba ang matino? At hindi ba ini-exploit yung bata para sa mga pera, views, and engagements? Di ba? Kung mali yung logic na nasa TV naman ang mga bata dati so okay lang sa vlogging. Hindi ganun yun, Hindi ganun yun. Sa traditional TV kasi, at least may mga formal na sistema. May production, may schedule, may legal documents, may permits, at mas malinaw na accountability. Hindi perfect, pero may framework doon. Samantala sa vlogging kasi, kadalasan ang problema kasi dito, bahay sa set, magulang ang manager, magulang ang producer, magulang ang kumikita, at minsan wala nga malinaw ng boundaries At yung ang mas delikado pa, social media pa, di ba? Social media ito. Sa TV kasi, taping ang exposure. Sa social media, 24/7 ang access ng publiko sa bata. So, pwedeng i-save yung video, i-repost, i-screenshot, i-push, as-well-as, di ba? At i-target kung sino-sinong online. Di ba? Yan ang hindi maintindihan ng ibang magulang. Di ba? Sa ulitin ko, hindi bawal sa bata ang entertainment kung legal, controlled, o protektado. Pero kung ang nangyari ay ang ginawang content ng machine ng bata, ginagawa para sa views, sinasabag sa issue, at ilalagay sa online danger na walang sapat ng safeguards. Ibang usapan na yun. Okay? Hindi ito tungkol sa pagiging unfair dito, Hindi ito tungkol sa pagiging unfair. Tungkol ito sa pagiging responsable. Yun yung ko gusto. Sana maniwalagan yung i-address ko kung bakit may mga sinasabi daw. Baka sa TV, okay, pero sa vlogging hindi. Yun yung sinasabi ko yung para malinaw, yan yung explain ko dito. Yun lang yung mga stories, Kaya mga stories, ano masasabi nyo rito? Tama ba sistema ng pag-call out, Dapat bang higpitan ng batas sa pag-expose ng mga batang content creators online? At saan ba dapat managot ang mga adults sa ganitong issue? Comment down below at babasahin ko lahat yan. Kung gusto yung mga ganitong diretsa, walang ligo-ligo ng komentani, don't forget to like, share, subscribe sa aking channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you, and have a good now, and bye!